Kinabukasan magkasama kaming sumakay ng bangka patungo sa pupuntahan naming diving sites. Kahit hindi ako marunong lumangoy, sinama pa rin niya ako para makita ko ang ilalim ng dagat. Sabay-sabay kami nagsuot ng wetsuit at iba pang gamit na kailangan namin sa pagsisid. Dito na lang kaya ako. Natatakot ako baka may pating. Natawa siya habang kinakabitan ako ng boots. Sabi ko naman sa'yo kapag nandito ako sa tabi mo wala kang dapat ikatakot. Nakangiting sabi niya sa akin. Ay, tama na yan. Respeto naman sa walang jowa. Parinig ni May na kinailing ko. Si Anthony wala din jowa yan. Si Kian ang sumagot sabay nguso kay Anthony na nakakabit din ng wetsuit at kita pa ang abs. Feeling ko masarap ulit mag-almusal. Kagatlabing sabi nito habang natatakam sa pinagnanasahan ang best friend ni Kian. Huwag mo akong idamay dyan, wala pa akong balak na magka-girlfriend. Sagot ni Anthony sa kanya. Ay, busted agad. Pangasar ni Kiray sa kanya na ikinahaba. Nanguso niya. Malay mo naman kasi hindi girlfriend kundi boyfriend ang hanap. Nakangising sabi ni May. Binitawan nito ang pins na hawak niya at nilapitan si May. What did you say? Seryosong ulit niya dito. Nagbibiro lang ako, masyado ka namang seryoso. Namumot lang sabi ni May sa kanya. Kapag inulit mo yun hahalikan kita. Napatakip ito sa kanyang bibig. Ay sus, feeling gusto din naman. Aray? Sigaw ni Kiray nang batukan siya nito. Mabuti na lang pareho na silang kumalma dahil kailangan na naming tumalon mula sa bangka patungo sa ilalim. Medyo nabibikitan pa ako sa oxygen na nasa likod ko lalo pat hindi naman ako marunong lumangoy. May sumabay naman sa amin na diver kaya hindi ako nag-alala. Basta kalma ka lang at magtiwala sa akin. Bili ni Kian. Tumango ako sa kanya bago ko ilagay sa bibig ko yung regulator at sabay kaming nagpahulog sa bangka. Sabi niya i-imagine ko lang daw na para akong nasa ulap at malaya kong ginagalaw ang mga paa ko hanggang sa nasanay na ako sumisid na kami sa pinakamalalim kong nasaan ng mga corals at isda. Hindi ko maiwasan na matuwa habang pinapanood ko sila. May malaki, maliliit at makukulay pa. Masasabi kong alaga pa ang lugar na ito sa yamang dagat. Kahit nasa ilalim kami ng dagat, hindi kami napaawat sa picturan at si Anthony palagi ang kumukuha ng picture naming tatlo magkakaibigan. Naging masayang experience namin sa ilalim. Kung pwede nga lang na magtagal pa, kaya lang hindi na daw pwede. Kinagabihan nagkaroon kami ng bonfire. Bago bumaba ang araw, medyo malayo kami sa buhanginan. Dahil mangingitim daw ang puting buhangin, pero tanaw pa rin namin ang ganda nito. Naghanda din kami ng barbecue party at umiinom din kami ng beer. Nilubos na namin ang saya dahil alam namin na panibagong pagsubok na naman ang kailangan naming lagpasan ni Kian. Let's dance? Wika niya sabay lahad ng kamay niya sa akin. Tumayo ako at kumapit ako sa kanyang leeg habang nagpapatugtog si May ng love song sa phone niya. Tama na yung dalawang kan. May gagawin pa tayo mamaya. Baka tulugan mo ko. Pulong niya sa tenga ko. Hindi na ako magtataka kung magbunga man ang gabi-gabi naming lovemaking dahil wala talaga siyang kasawaan. Hating gabi na nang maghiwa-hiwalay kami. Tumatawag na kasi ng uwak si May at madami nang nainom na alak. Mabuti na lamang at kaya ni Anthony na ihatid ang dalawa sa kabilang villa. Umuwi naman kami sa villa namin at nakaalalay pa siya sa akin. I told you not to drink too much. Narinig ko pang reklamo niya nang ibaba niya ako sa kama. Tumayo ako at nagubad ng damit. What are you doing? Tanong niya sa akin. Hindi kasi ako sanay matulog na hindi muna naliligo. Buhatin mo ko papunta sa bathtub. I want a warm bath. Sabi ko sa kanya at hindi naman siya umangal. Kaya ko pa naman ang sarili ko, medyo hilo lang. Binuhat niya ako at ibinaba sa bathtub na walang tubig. Kaya binuksan niya ang gripo at inantay na mapuno ang tubig. Akala ko aalis na siya ngunit pumasok din siya sa loob at sumandal sa kabilang dulo. Mabuti na lang malaki ang bathtub at kasyang-kasya kaming dalawa. Bakit hindi kayo uminom ni Anthony ng madami? Tanong ko sa kanya habang nakapikit at nakasandal. Paano kami iinom? May mga kasama kaming ginagawang tubig ang alak. Hindi naman marunong magtira ng pang-uwi. Dinig kong sagot niya. Hindi naman ako lasing. Medyo lang. Saka hayaan mo na. Ngayon lang naman to kapag nakagraduate na kami. Hindi na kami makakapagsama-sama ulit. Sad ko. Lumapit siya sa akin at tumabi. Mabuti naman kung hindi ka lasing
Akala ko talaga tinanggal ko ang natitira kong saplot. Damn, inaakit mo na naman ako. Nabaling ang tingin ko sa kanya. Kahit hindi naman ako maghubad, naaakit ka pa rin sa akin. Nakangising sabi ko sa kanya. Mabuti naman, alam mo, kagad niyang kinabig ang bato ko't hinalikan niya ako sa labi. Wala na akong lakas nang buhatin niya ako pabalik sa kama at mabilis akong nakatulog. Nakakapagod man ang 3 araw naming bakasyon at honeymoon, nag-enjoy naman kaming lahat. Wala kaming pinalampas na water activities para masulit namin ang mga sandali. At sa gabi naman, sinusulit din namin ni Kian ang gabi na magkasama kaming dalawa. Andito na tayo. Bulong ni Kian sa tenga ko. Umalis ako sa pagkakasandal sa kanya dahil nandito na kami sa bahay. Naunang inatid ni Anthony ang mga kaibigan ko. Pagbaba ko ng kotse ay nauna na akong lumakad ngunit hinabol niya ang kamay ko kaya doon napunta ang atensyon ko. Hindi na natin kailangang ilihim ng lahat, Fatima. Hika niya na nagpakabog sa dibdib ko. Desidido na talaga siyang aminin kila mama at papa ang totoo. Magkahawa kaming pumasok sa loob ng pinto at nadatnan namin si Inang Carmen. Where's mom and dad? Tanong niya dito. Baka mamaya pang uwi nun. Hindi niyo po ba alam na ngayon ang launching ng bagong wine sa company ninyo? Nagkatinginan kami ni Kian nang sabihin niya yun. Wala akong maalala ng ganyan ang launching ng Mi Amor at ng pang-apat pang wine na na-formulate niya sa Spain. Tumunog ang puni at nang buksan niya ito ay nakisilip ako dahil baka si papa at mama na ito. Nag-chat si Anthony sa kanya at may pinadala siyang video na kagad na mabinuksan ni Kian. Kuha ito sa party at nandun si Charisma, katabi ni papa at mama. Nasa seminar ang anak kong si Kian kaya wala siya dito pero nais kong ipaalam sa inyong lahat na nakatakda ng kasal ni Charisma de Villa at ng anak ko. Kaya umaasa ako mas magiging. Hindi ko na narinig pa ang sumunod na sinabi ni Papa dahil pinatay na niya ito at tinawagan si Anthony. Saan mo nakuha ang video? Ngayon ba to? Narinig kong tanong niya. Napatingin kami sa gate nang bumukas ito at pumasok ang kotse ni Papa at Mama. Ibig sabihin tapos ng party at kakauwi lang nila. I'll call you later. Paalam niya bago patayin ng phone. Nagulat ako nang hilahin niya kamay ko at mahigpit niya itong hinawakan. Kian, nag-aalalang sambit ko sa kanya. Kamatayan lang ang pwedeng magpahiwalay sa ating dalawa. Tandaan mo yan. Sambit niya. Bumaba sila mama at papa at nangingilid na ang luha ko. What happened? Tanong ni papa sa kanya. Nag-aalalang mukha naman ni mama ang bumungad sa akin. Why are you crying? May nangyari ba? Usisa nito. Ma'am, Dad, I'm so sorry. Hindi ko po papakasalan si Charisma. Dahil kasal na kami ni Fatima. Inangat niyang kamay namin na parehong may singsing at lumarawan ang nagtataka mukha ni Papa at Mama. Kasal? Anong sinasabi mo? Seryosong tanong ni Papa sa kanya. Gusto ko nang bumitaw ngunit mas hinigpitan pa niyang hawak sa kamay ko. Mahal namin ang isa't isa. Hindi siya umalis para mag-outing sila ng barkada niya. Hindi rin ako nagpaalam sa inyo para mag-seminar. Nagpakasal kaming dalawa. Kian! Nabitawan niya ang kamay ko na sumubsob siya sa semento dahil sa malakas na suntok ni Papa sa kanya. Anong sinasabi mo ha? Anong kasal? She's your little sister. Singhal ni Papa sa kanya. Sinugod niya ulit si Kian at sinuntok niya ulit ito. Duguan ang labi at ilong nito. Namumula na rin sa galit si Papa at si Mama ay umiiyak lang sa tabi ni Papa habang inaawat ito. I never treated her like a little sister. I treated her as a woman that I wanted to marry. It's too late, Dad. Just give up on us. Tigilan niyo na ang pagkontrol sa buhay ko. This time, all I want is to be with her. Akmang susugod pa siya ulit ngunit humarang na ako sa harapan niya. Papa, sorry po. Mahal ko po si Kian. Mahal namin ang isa't isa simula pa noon. Patawarin niyo po kami. Humihikbing pagmamakaawa ko sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napangiwi. Pa? Lucio? Para akong naitulos sa kinatatayuan ko nang bumagsak ng tuluyan si Papa. Hindi ko na nga namalayan ang paglapit sa kanya ni Kian. Kaagad nila itong isinakay sa kotse. Stay here. I'll call you later, okay? Bili niya pa bago umikot sa driver's side ng kotse. Naiwan akong nakatulala at awang ang labing nakatingin lang sa papalayong sasakyan niya. Naalala ko noong unang araw na mawalan ako ng magulang at hindi ko nakakayanin kung mawawala si Papa nang dahil sa akin. Alam ko na mangyayari ito, Iha. Napatingin ako kay Inang Carmen nang sabihin niya yun.
Nandito ako sa aking kwarto at naghihintay ng update. Ngunit ilang oras na ang nakalipas hindi pa siya tumatawag. Alam niyo pong tungkol sa amin? Tanong ko sa kanya. Naupo siya sa kama tumingin sa akin. Hindi lang siguro napapansin ng mga magulang niyo dahil palagi silang wala at busy. Pero alam kong higit pa sa magkapatid ang turingan yung dalawa. Pero hindi ko inaasahan na magagawa niyo magpakasal nang hindi man lang sinasabi sa mga magulang niyo ang totoo. Nangilid ang luha ko hanggang sa tuluyan na itong dumaloy sa aking pisngi. Natatakot po ako na baka ipakasal si Kian kay Charisma kapag hindi ako pumayag ng pakasalan siya kaagad. At isa pa po, mahal ko po si Kian. Paliwanag ko sa kanya. Pero paano mga magulang niyo? Alam mo naman parang anak na ang turing niya sa'yo din, di ba? At isa pa, si Charisma ang gusto ni Lucio para kay Kian. Bukod sa malapit na magkaibigan sila ng ama nitong si Mayor De Villa, napalapit na rin si Charisma sa mga magulang niyo. Napaakap ako sa tuhod ko at napasandal sa headboard ng kama. Kung mahal nila kami, mauunawa naman siguro nila kami, Inang Carmen. Humiling siya sa akin. Hindi mo pa talaga kilala si Lucio. Kaya nga sunod-sunuran sa kanya si Kian dahil alam niyang porsigido ang kanyang ama sa lahat ng desisyon nito. Masyadong maprinsipyo at ma-pride si Lucio, iha. Ilang beses nang tumanggi si Kian kay Charisma pero ginawa pa rin niyang i-anunsyo ang nalalapit na kasal nilang dalawa ni Charisma. Dahil alam niyang susundin siya ng anak niya kahit anong mangyari. Kaya paniguradong inatake ito dahil sa sama ng loob nang malaman niya ang tungkol sa inyo. Napahikbi na lamang ako. I felt helpless. Gusto ko makita si Papa at Mama. Gusto ko sila makausap at magpaliwanag sa kanila pero baka lumala lang ang sitwasyon naming lahat. Minsan kailangan natin magsakripisyo para hindi tayo makasakit ng iba, iha. Kahit nasa tamang edad ka na, kailangan mo pa ding isipin ang mga makakabuti sa inyo. Hindi ko sinasabing hiwalayan mo si Kian, ngunit kailangan yung panindigan ang desisyon ninyong dalawa na wala kayong nasasaktan na tao. Lalo pat ang mga magulang nyo ang pinag-uusapan dito. At kapag may nangyari kay Lucio, sa inyong dalawa mapupukol ang sisi. Kaya kailangan yung mapanindigan ang lahat. Sambit niya bago siya tumayo at lumabas ng kwarto ko. Tumunog ang phone ko at nang tingnan ko ay number ni Kiray ang tumawag sa akin. Inayos ko ang sarili at sinagot ko ang tawag niya. Sis, may nag-upload ng pictures nyo ni Kuya Kian sa Cebu. Marami kayong stolen shot doon. Pati yung kasal at intimate pictures nyo nandun kaya mabilis kumalat ang post. Parang bombing sumabog sa akin ang narinig ko mula kay Kiray. Pinatay ko ang tawag at inopen ko ang account ko. Napuno ng notification at messages ang social media ko. At nang tingnan ko ang pictures ay nabitawan ko ng tuluyan ang phone. Hindi lang yung wedding ang kumalat pati yung nangyari sa amin sa terrace. Kahit hindi malinaw ay alam kong ako yun. Bumukas ang pinto ng kwarto ko at mukha ni Kian ang bumungad sa akin. Pumasok siya sa kwarto ko at isinara ang pinto. Bumaba ako sa kama at sinalubong siya. Anong nangyari kay Papa? Humihikbing tanong ko sa kanya. Huwag ka na muna mag-o-open ng social media mo. Critical si Dad at ayaw ako makita ni Mami. Naupo siya sa sopa at napahila mo sa kanya mukha. Naupo ko sa tabi niya at kinuha ko ang kamay niya. Kian, don't ask me to give up. Hindi ko gagawin yun. Nangyari na mga nangyari. Nangako ka din sa akin, Fatima. Ikaw lang ang pinaghuhugutan ko ng lakas para malagpasan natin to. Kaya hindi ka pwedeng sumuko. Nagbagsakan ang aking luha at kinabig niya ako upang mayakap. Magiging maayos din ang lahat. Gagaling din si Dad. Mapapatawa din tayo ni Mami at magiging okay din tayo. Paniguradong siya ang unang nakakita ng mga pictures namin na kumalat ngayon sa social media. Kaya ayaw niya akong magbukas para hindi ko makita. Siya lang din ang pinaghuhugutan ko ng lakas kaya kahit gusto ko na sumuko, umaasa ako na malalagpasan namin ito ni Kian. Nakatulog ako dahil sa pagod. Hindi ko alam kung natulog ba si Kian sa tabi ko dahil nagising ako umaga na. Naligo lang ako at nagpalit ng damit bago bumaba sa kusina. Inang, si Kian po? Tanong ko sa kanya. Maagang umalis, may aasikasuhin daw siya. Sagot niya sa akin. Nakita ko siya naghahanda ng pagkain at inilalagay ito sa malaking paper bag. Para kay Mama po ba yan? Oo, ipapadala ko sa ospital kay Banjo. Ayaw kasing umuwi ng mama mo kaya nagpadala na rin siya na bihisa niya. Ani niya, pwede po bang ako na lang po maghatid? Nilingon niya ako at napaisip siya. Sigurado ka ba? Opo, saka gusto ko din po makita si Papa. Napabuntong hininga siya pero kalaunan, pumayag na rin siya upang ako ang maghatid
Basta bumalik lang ako kagad dahil baka hanapin daw ako ni Kian kapag dumating ito. Pagkarating ko sa ospital, kinuha ko kay Banjo ang mga dadalhin ko patungo sa ospital. Itinuro din niya sa akin ang room kung nasan si Papa. Nakayuko ako naglakad dahil baka makilala nila ako. Pagdating ko sa kwarto, kumatok muna ako. Bumukas ang pinto at bumungad si Mama sa akin. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya sa akin. Tinalikuran niya ako kaya umisang hakbang pa ako papasok at ibinaba ang dala ko sa sofa na nasa malapit sa akin. "Ma," nangingilid ang luhang sambit ko. "Umalis ka na dito, baka magising si Lucio. At kapag nakita ka niya, baka atakihin na naman siya." "Ma, sir." Napahawak ako sa aking pisngi nang sampalin niya ako. "Hindi mo ako narinig. Umuwi ka na sa bahay." Singal niya sa akin. Ngayon ko lang siya nakitang ganito magalit sa akin. Pinigilan ko mapahikbi dahil alam kong kasalanan ko ang lahat kung bakit siya galit sa akin. Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo namin sa'yo? Ang ilagay sa kahihiyan ng pamilyang kumupkup sa'yo? Madami namang iba. Pero bakit ang kuya mo pa? "Ma, mahal ko po si Kian. Patawarin niyo po ako. Pero sa maniwala kayo sa hindi, malaki po ang utang na loob ko sa inyo at itinuring ko kayong totoong magulang. Mahal na mahal ko po kayo ni Papa." "Mahal? Pero nagawa niyo kaming lokohin ng kuya mo. Hindi niyo na kami nirespeto bilang magulang niyo. Binigay ko sa iyo lahat. Itinuring ka naming tunay na anak. Tapos ganito lang ay gaganti mo sa amin? Lumayas ka sa harapan ko. Kapag may nangyaring masama sa papa mo, hindi ko kayo mapapatawad ng kuya mo." Wala akong magawa kundi ang lumabas ng kwarto. Bumaha ang aking luha at akmang aalis na ako. Ngunit nakita ko si Charisma. Nakita ko sa mukha niya ang galit. Nagpunas ako ng luha at hinarap ko siya. "Anong ginagawa mo dito? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noon? Aalisin kita sa buhay ni Kian at ibabalik kita sa lusak kung saan ka nang galing." Nakangising sabi niya sa akin. "Sabihin mo, ikaw ba may pakana ng mga pictures na kumakalat? At paano kung ako nga? May magagawa ka pa ba? Iwan mo si Kian at ipabubura ko ang lahat ng mga pictures na kumakalat sa internet. Aayusin kong imahe ni Kian sa mga tao na dinumihan mo. Nang sa ganun, hindi na magalit sa iyo sina tito tita. Kung talagang mahal mo siya, iisipin mo kung ano ang mas makakabuti sa kanya, Fatima." May diin niyang sabi sa akin. Hindi ako takot bumalik sa lusak, Charisma. Ilang taon akong namuhay sa hirap at hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko para kay Kian. Para sundin ang gusto mo. Sirain mo kami hanggat kaya mo. Pero lalaban kaming pareho. Lalaban kami ng asawa ko. Inirapan ko siya at tinalikuran. Hindi ko na siya nilingon pa. Sumakay ako ng elevator pababa ng ospital. Pagpasok ko sa loob ay may nakasabay akong mga doktor at nurse. Tumayo sila sa likuran ko at pinindot ang ground floor dahil naghihintay na sa akin si Banjo sa parking lot. Nagulat ako nang takpan nila ang bibig ko at hawakan nila ang kamay ko. Pinilit kong kumawala sa kanila at humingi ng tulong ngunit nanlambot na ako nang may maamoy akong chemical mula sa panyo na inilagay sa bibig ko. Hanggang sa tuluyan nang nagdilim ang paningin ko. Dahil sa pag-leak ng mga pictures namin ni Fatima, kinailangan ko pang kumuha ng IT experts para ipa-take down ang lahat ng pictures at video namin na kumakalat sa internet. Ayoko makarating yun sa kanya at malaman niya dahil paniguradong maapektuhan siya sa mga mangyayari. Hanggat maaari, ako ang sasalo ng lahat ng responsibilidad at consequence sa naging relasyon naming dalawa. Lalo pa ngayon, na-critical pa din si Dad at kahit hindi niya sabihin, alam kong malaking epekto nito sa kanya. Lalo pat galit na galit si Mami sa amin. Kapag nagpakita ko ng kahinaan, baka sumuko na lamang siya at hindi ko na matatanggap yun. Ramdam ko sa opisina ko ang pagiging ilag nila sa akin dahil sa nangyari pero walang nagtatangka mag-open nito. Palubog na ang araw na makabalik ako sa bahay. Ni hindi ko natawagan si Fatima maghapon dahil bukod sa issue namin, marami din akong trabaho. Naabutan ko magkausap si Mami, Inang Carmen at Banjo sa sala at nang makita nila ako ay tumigil sila sa pinag-uusapan at tumingin sa akin. "Ma'am, what happened? Bakit may pulis?" Napatingin siya sa akin at sinugod niya ako ng yakap. Kian, hanapin mo si Fatima. Hindi ko sinasadyang pagsalitaan siya ng ganoon. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya." Humihikbing sabi niya. Pakiramdam ko, tumigil ang pag-ikot ng orasan ngunit dinig na dinig ko malakas na pagsilakbo ng puso ko. "What happened to her?" Sir, nawawala po siya." Si Banjo ang sumagot.
Anong ibig mong sabihin? Bakit nawawala? Di ba? Nandito lang siya sa bahay. Singhal ko na ikinagulat nila. Kian, nakiusap siya magdala ng pagkain sa ospital para makakausap niya mama mo. Kaya piniyagan ko siya pero hindi na siya lumabas, sabi ni Banjo. Humihikbing sabi ni Inang Carmen. Naikot na namin ang ospital pero wala siya sa loob. Dagdag pa ni Banjo. Damit, ilang oras lang akong nawala. Hindi niyo na mahanap ang asawa ko. Find her. Huwag kang titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Singhal ko. Nagpulasan silang lahat sa harapan ko. Maliban kina Mami at Inang Carmen. Hinarap ko si Mami na ngayon ay hindi na maampat ang pagtulo ng luha. You mean kaya umalis si Fatima dahil inaway mo siya, ma'am? She's suffering too. Akala niyo ba madali sa amin dalawa nangyayaring ito? Hindi niyo alam kung gaano kahirap sa kalooban namin ang ilihim sa inyo ang totoo. Hindi ko na napigilan ang maglabas ng sama ng loob dahil sa nangyari. Anak, gulong-gulo din ako. Masakit sa amin ang ginawa niyo ni Fatima. Hindi niyo kami masisisi. Kaya ibinunto niyo kay Fatima ang lahat. Dapat ako na lamang ang sinaktan niyo. Dapat ako na lang ang tinakwil niyo. Mas matatanggap ko pa yun, but why her? Sabi mo anak na ang turing mo sa kanya. You told her how much you love her. Pero bakit hindi mo siya maintindihan? Bakit hindi niyo kami maintindihan? Anak, alam kong mali ako nang sumbatan ko siya. Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sagot niya sa akin. Sinubukan niya akong lapitan ngunit umatras ako. Ipagdasal niyong safe siya at mahahanap ko siya kaagad. Dahil kapag hindi, ngayon palang patawarin niyo na ako sa magagawa ko. Kagad ko siyang tinalikuran. Kian! Nagmadali akong tinawagan si Anthony para makapunta kami sa bahay ng dalawa niyang kaibigan. Siya na pumunta kina May at ako naman kinakiray para mabilis namin siya mahanap kung sakali. Ayoko mag-aksaya ng oras dahil hindi ko alam kung nasaan siya at kung safe ba siya. Pagkarating ko sa tapat ng bahay ni Kiray ay kagad akong kumatok sa gate nila. Kuya, bakit? Gulat na tanong niya sa akin. Si Fatima nandito ba siya? Ha? Wala siya dito, bakit? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong niya. Napabuntong hininga ako. Tumunog ang phone ko at sinagot ko ang tawag. Bro, wala siya dito. Wika niya. Napasinghap ako sa narinig. Kung wala siya dito at wala din sa isa pa niyang kaibigan, nasaan si Fatima? Teka, ano bang nangyayari? Nawawala ba siya? Hindi kaya dahil sa nalaman niya kagabi yung pagkalat ng pictures niyo? Pinatay ang tawag at napatingin ako sa kaibigan niya. What do you mean? Alam niya ang tungkol sa pictures? Oo, sinabi ko sa kanya kagabi. Ibig sabihin nung dumating ako kagabi at pagbawalan ko siyang tumingin sa social media. Nahuli na ako pero wala man lang siyang nabanggit sa akin. Damn it, I have to go. Kailangan ko siyang mahanap. Teka, pwede ba akong sumama? Pigil niya sa akin nang tangkang aalis na ako. Kaya nilingon ko siya at umiling ako sa kanya. Kami na lang. May pasok pa kayo bukas, diba? Sige na. Paalam ko sa kanya at sumakay na rin ako sa kotse. Tinawagan ko si Anthony para magkita kami. Kahit sa vineyard, wala din siya doon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Habang lumilipas ang oras, lalong hindi ako mapakali. Pakiramdam ko mababaliw na ako sa kahahanap sa kanya. Nagpatulog na ako sa mga pulis pero wala pa din. Nasaan ka na, Fatima? Bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Anak, stable na kondisyon ng daddy mo. Sasabihin ko ba ang tungkol kay Fatima? Wika ni Mami nang sagutin ko ang tawag niya habang iniikot ko ang mga daan na maaaring madaanan ni Fatima. Nagpalagay na rin ako ng mga checkpoint sa mga boundary palabas ng Laguna para masiguro kung hindi siya makakalabas kung sakali man na may plano siyang lumayo. Wag muna ma'am, baka makasama kay dad. Sagot ko sa kanya. Gustuhin ko man na magalit ng tuluyan sa kanya. Siya pa rin ang inako at alam kong nagawa lang niya ang sumbatan si Fatima dahil sa labis na sama ng loob. Pero alam kong mahal niya pa rin ito. Kaya kailangan kong mahanap si Fatima at may uwi. Kahit sa anong paraan. Bro, umaga na. Anong gagawin natin? Hindi pa rin natin siya mahanap. Gusto mo humingi na tayo ng tulong sa media? Suwestyon ni Anthony. Nandito kami ngayon sa headquarters ng San Alfonso at nag-aabang na balita. Hindi muna. Mainit pa ang mga pictures namin dalawa sa social media. Kapag ipinaabot natin sa news ang paghahanap sa kanya, mas maraming tao makakaalam at mas makaka-epekto ito. Sa posisyon ko lalo na kay dad, paliwanag ko sa kanya. Alas 5 na kasi na madaling araw ngunit wala pa rin kami makuhang lead kung nasaan siya. Sige, papunta na kami dyan.
Napalingon sila sa pulis na may kausap sa phone nito. Anong nangyari? Usisa ako sa kanya habang mapadako ang tingin niya sa akin. Gov, may natagpuan po silang bangkay na babae sa boundary ng San Alfonso at San Luis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Sino daw? Si Anthony ang nagtanong dahil parang namanhid ang buo kong katawan. Hindi na daw makilala pero may natagpuan na bag sa tabi nito. Mga gamit ni Ma'am Fatima. Kian! Narinig kong tawag ni Anthony na magmadali ako lumabas sa headquarters. Hindi pwedeng si Fatima yun. Kian, sandali ako na lang ang pupunta. Pigil niya sa akin nang bubuksan ko ng pinto. Hindi. Kailangan ko makita ang sinasabi nilang bangkay. Alam kong hindi yun si Fatima, Anthony. Wika ko sa kanya. Ako na magdadrive. Baka kumapano pa tayo. Pigil niya sa akin. Umikot ako sa kabila at hinayaan ko siya mag-drive ng kotse. Habang nasa daan kami, hindi ko maiwasang mag-isip ng masama. Sana lang hindi siya. Sana lang nagkamali lang sila ng pag-identify. Malayo pa lang kami sa boundary ay tanong ko na ang nagkukumpulan ng mga tao sa paligid. Pagkababa namin ay patakbo kong tinungo ang pinagkakaguluhan nila. Makikiraan. Nakasunod na sabi ni Anthony kaya humawi ang tao sa daraanan namin. Medyo masukal ang bahaging iyon na lugar at marami na din ang mga tumigil na sasakyan. Na makalapit ako sa bangkay na kasalukuyan nilang iniimbestigahan ay halos hindi ko ito matingnan. Jesus Christ! Sinong gagawa nito? Bulalas ni Anthony. Lumapit sa amin ang pulis. Gov, wala pa kaming lead kung sino nagtapon ng bangkay dito. Pero sa tingin ko, pinahirapan siya masyado dahil sa tinamo niya mga sugat sa buong katawan. Napunta sa kamay niya ang mga mata ko. Nakalagay sa plastic bag ni Fatima, wallet pati na rin ang cellphone. Gov, ito po yung mga gamit niya. Nanginginig na kinuha ko ang mga plastic na inabot niya. Inabutan niya ako ng gloves at sinuot ko bago tiningnan ang bag niya. Umaasa na sana katulad lang ito ng gamit niya ngunit pagbukas ko sa phone ay bumungad sa akin ang larawan namin ni Fatima. Ang wedding picture naming dalawa. Ibinalik ko ito sa loob at napatingin ako sa bangkay na naliligo sa sariling dugo. Kian! Narinig kong sambit ni Anthony. Parang may bitig sa akin lalamunan na parang hindi ko magawang huminga. Ni hindi ko kayang tingnan ang kalagayan niya. Fatima! Napaluhod ako at inabot ang kamay niyang nangingitim ang daliri. Hanggang sa nakita kong wedding ring naming dalawa na suot niya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Fatima! Hindi ko na napigilan ang pagtangis dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko. Iniangat ko ang katawan niya at niyakap sa akin. Ni hindi ko magawang tingnan ang mukha niya dahil hindi na ito halos makilala sa tinamo niya sugat sa buong katawan. Sino? Sinong lumapastangan sa kanya ng ganito? Nawalan ako ng pakialam sa kung ano man ang iisipin ng ibang mga taong naroroon. Ang alam ko lang, hindi ko na makakayanan pa mabuhay nang wala siya. Kian, lakasan mo ang loob mo. Wika ni Anthony nang isakay na siya sa ambulance upang dalhin sa morgue. Nanatili akong tulala at nakatingin lang sa walang buhay niyang katawan. Napamulat si Fatima. Napangiwi nang maramdaman niya mahigpit na pagkakatali ng mga kamay niya. Inikot niya ang kanyang paningin at natakot siya nang maaninag kung nasan siya. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Hindi mo na kailangan na malaman. Seryosong sagot sa kanya ng lalaking nasa tabi niya. Napuno ng takot at pangamba ang dibdib niya. Madilim na sa labas, ibig sabihin, gabi na't hindi niya alam kung nasa ang lugar pa siya at kung ano ang plano ng mga ito sa kanya. Pakawalan niyo ko, parang awa niyo na. Ano bang kailangan niyo? Pera? Nangingilid ang luhang tanong niya dito. Wala siyang alam na pwedeng gumawa nito sa kanya at wala siyang atraso kahit kanino. Pinilit niya kumawala sa mahigpit na tali sa kamay niya ngunit hindi niya magawa. Huwag mo nang subukan na tumakas, miss. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo ako. Wala akong kasalanan sa inyo. Pagmamakaawa niya ngunit hindi pa rin siya pinakinggan ng mga ito. Bren, ano bang plano ni Miss Debilya sa kanya? Hindi kaya mabulilyaso tayo nito kapag nalaman nila ang pagkidnap natin sa asawa ni Gov? Narinig niyang tanong niya sa lalaking nasa unahan nito. Sa tingin niya ay sa van siya sinakay ng mga kumidnap sa kanya. Hindi tayo mabubulilyaso kung ititikom mo yung bibig mo. Saka paniguradong hindi na siya hahanapin pa ni Gov. Alam ni Ma'am Charisma na ipapa-DNA at autopsy nila ang bangkay na inaakala niyang asawa niya at nagawa na niya ito ng paraan. Sagot nito na ikinaawang na labi ni Fatima. Anong sinabi mo?
Si Charisma? Siya nagpadukot sa akin? Tanong niya sa mga ito. Lumingon ang lalaki at namukhaan niya ito. Hindi siya maaaring magkamali. Nakita niya ito sa labas ng City Hall na magpunta sila doon para kumprontahin nila ni Kian, si Charisma. Nagulat ka ba? Okay lang na malaman mo ang totoo dahil sa tingin ko hindi ka na bubuhayin pa na matagal ni Ma'am Charisma. Kaya magdasal ka na. Nakangising sabi nito sa kanya. Hahayop kayo! Pakawalan niyo ako dito! Singhal niya. Nagulat siya nang bigla siyang sampalin ng lalaking nasa tabi niya. Nalasahan niya ang sarili niyang dugo sa malakas na sampal nito sa kanya. Dahil sa takot ni hindi na niya ininda ang gutom at uhaw. Siguro, matagal na silang nagbabiyahe dahil inabot na sila ng gabi at paniguradong malayo na siya kay Kian. Napasubsob siya sa gilid ng bintana dahil sa naramdaman niyang pagkahilo. Yes, ma'am. Nandito na kami sa Batangas. Mamaya nasa casa na kami. Anong gusto niyong gawin namin sa kanya? Tanong ni Bren nang tumawag si Charisma sa kanya. Sige, siguraduhin niyong hindi siya makakatakas sa casa. Kung hindi, lagot kayo sa akin. Alam na ni Madam Keisha ang gagawin sa kanya pagkatapos na mailibing namin ang fake na Fatima saka ako pupunta dyan. Nakangising bilin ni Charisma na sinang-ayunan naman ni Bren. Napatingin siya sa nagluloks ng pamilya ni Kian. Simula nang sabihin sa kanya ni Kian sa Spain na may iba itong mahal ay inalam na niya ang tungkol dito. Pinasundan niya ang lahat ng kilos nito kay Bren at nalaman niyang tinatagong sekreto nito. Ang lalaking mahal niya ay umiibig sa kapatid nito na si Fatima. Simula noon ay nagplano na siyang alisin ito sa landas niya. Ngunit hindi ito naging madali dahil palaging maingat si Kian na kahit wala ito sa tabi niya ay nagagawa niya mabantayan si Fatima. Kaya ginamit niya si Letty upang masiguro niyang hindi ito mabubuntis hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang plano ngunit nabisto pa rin siya ni Kian. Lalong sumiklab ang kanyang galit nang malaman niyang sikreto ito magpapakasal. Kaya pinasundan niya ito sa Cebu at pinakuhanan ng mga litrato upang gawing ebidensya. Sinumpa niya yun ang huling araw na magiging masaya ang dalawa. Fatima! Palahaw na iyak ni Letty habang nakayakap sa bangkay na nasa harapan niya. Nabura ang ngiti sa labi ni Charisma at lumapit upang makisimpatya. Hinagod niya ang likuran ng nagluluksang ginang. Tita, tama na po. Baka makasama sa inyo. Humihikbing iyak ni Charisma upang magpanggap na nakikirami sa pamilya nila. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Nagsisising sambit nito. Napangiti si Charisma habang pinagmamasdan ang bangkay na nakatakip ang buong katawan. Huwag kayong mag-alala, Tita Letty. Ako na ang bahala kay Kian. Bulong ng isip ni Charisma. Tita, hindi niyo po kasalanan. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Alo niya dito. Lumingon siya at nakita niyang nakatayo si Kian sa likuran niya. Nakakuyom ang kamay na may hawak na result ng DNA test at namumuo ang mga luha sa mga mata. Gusto niyang lapitan ito ngunit baka malipat sa kanya ang galit nito kaya hinayaan na lamang niya magluksa ito. Samantala tumigil ang van na lula ni Fatima. Na mag-angat siya ng tingin ay nakita niya ang dalawang palapag na malaking bahay na pinagdalhan sa kanya. Ibaba niyo siya. Utos ni Bren na agad namang sinunod nila. Siya na ba? Tanong ni Madam Keisha. Nakakalapit lang sa kanila at hinagod ang tingin ang nakataling si Fatima. Nilapitan niya ito at hinuwakan sa baba. Ilang taon na to? Baka makompromiso ako kay Hepe kung menor de edad ito. Reklamo nito sa kanila. 18 na yan. May asawa na nga yan eh. Sagot ni Bran sa kanya. Parang awa niyo na po. Balik niyo po ako sa pamilya ko. Humihikbing pakiusap ni Fatima sa kanila. Marahas na binitawan nito ang kanyang baba. Kung magdadala kayo dito, yung walang kagalos-galos. Paano ko mapapakinabangan mamayang gabi yan? Namamaga ang pisngi. Litanya ni Madam Keisha. Pagpahingahin mo muna at pagod pa yan. Sagot ni Bren sa kanya. Dalhin nyo na yan sa kwarto. Utos nito sa mga tauhan nila. Pilit na kumawala si Fatima ngunit dalawang lalaki na ang may hawak sa kanya. Pitawan niyo ako. Maawa kayo sa akin. Sambit niya habang kinakaladkad siya papasok sa loob. Hindi niya alam kung ano ang magiging buhay niya sa sinasabi nitong kasa ngunit sa nakikita niya mga babaeng kinulang sa tela ang suot na nasa salubong niya ay may palagi na siya kung ano ang balak gawin ng mga ito sa kanya. Kian. Tama na yan. Puntong hininga na pigil ni Anthony sa kaibigan. Nagsalin ulit ito ng alak at inisan lagok ang laman.
Umaasa ako, Anthony. Umaasa akong hindi kay Fatima ang bangkay na yun. Hindi ako tumigil na ipahanap siya. Ngunit nang lumabas ang result ng DNA mula sa naiwang gamit ni Fatima at sa bangkay, pakiramdam ko nagunaw ang mundo ko. Paano ko itutuloy ang buhay ko ngayon? Pakiramdam ko, tinanggalan ako ng karapatang huminga. Kaya hayaan mo ko. Hayaan mo kong ubusin ang alak dito. Hanggang sa tuluyan akong mawalan ng malay. Hanggang sa maging manhid ang katawan at puso ko. Sa ganoong paraan, baka sakaling kahit sandali man lang, makalimutan ko siya. Makalimutan ko ang dinanas niya sa kamay na pumatay sa kanya. Muli siyang kumuha ng alak at tinungga ulit iyon. Bro, wala ka pang pahinga. Baka ikaw naman na mapano niyan. Alalahanin mo hindi lang ikaw lang ang nawalan. Sina tito tita, nagluluksa din. Paliwanag niya sa kaibigan na ikinailing nito. Pinunasan niya ang kanyang labi at ibinagsak ang baso sa mesa. Kung alam ko lang na mangyayari ang lahat ng ito, hindi ko na sana siya ibinalik pa. Sana tuluyan na lamang kaming lumayo ni Fatima. Malayo sa mga taong gusto magpahiwalay sa aming dalawa. Malayo sa mga taong walang pakialam sa pagmamahalan naming dalawa. Anthony, I lost her. I lost my wife. Parang kahapon lang hawak ko ang mga kamay niya. Nakikita ko ang masasayang ngiti niya sa labi. Ang malaanghel niya mukha. Parang kahapon lang yakap ko pa siya at hinahalikan. Naw hindi ko nakikita ang sarili kong wala siya. Kahit gustuhin ko man, hindi ko na siya maiibalik pa. Hinagod niya ang likuran na nagluluksang sikiyan at hinayaan na lamang ito sa gusto niya mangyari. Tuluyan ang hinatid sa libingan ang labi ni Fatima. Nagpa siya silang ipakrimate na lamang ang kanyang labi. Maraming tao ang nagpakita ng pakikiramay nila sa pamilya niya. Pati sina Kiray at May ay walang tigil ang pagpunas ng luha at hindi rin makapaniwala sa biglaang pagpanaw ng kanilang kaibigan at sa malupit na pagpaslang sa kanya. Walang tigil sa pagtangis sina Lucio na nakaupo sa wheelchair at pati na rin si Letty. Habang nakatayo naman sa harapan ng paglilibingan si Kian na nakashades upang hindi makita malalim niya mga mata. Pigil ang emosyon na nakakuyom ang mga kamao. Fatima, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mahanap ang gumawa nito sa'yo. At pagbabayaran ko sila ng 10 beses. Sa sakit na naramdaman mo, pangako, hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakikita at ako na mismo ang magbabaon sa kanila sa hukay. Bulong ng isip ni Kian habang nakatingin sa lagayan ng mga abo ng kanyang asawa. Mahal na mahal kita, Fatima. Sambit ni Kian. Kinuha niya sa bulsa ng pantalon niya ang wedding ring na ibinigay niya dito. Binuksan niya ang pinaglagyan ng abo at inihulog sa loob ang singsing. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.